Tell me Jesus died for my transgressions, that he paid that price a long, long time ago, when he gave his life for me on a hill. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is Feel the Nails by Ray Boltz sa kanyang album na The Altar. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Kawikaan o sa English po ay Proverbs. No, aklat ng Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 7. Proverbs chapter 20, verse 3 hanggang 7. Ito po ang pagkasabi sa ating salin, no? Ang marangal na tao'y umiiwas sa kaguluhan, ngunit ang ibig ng mangmang ay laging pag-aaway. Ang magsasakang tamad magbungkal ay walang maaani pagdating ng anihan. Tulad ng tubig na malalim ang isipan ng isang tao, ngunit ito'y matatarok ng isang matalino. Sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat, ngunit kahit kanino sa kanila ay hindi nakatitiyak. Kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang sinusundan. Sa umagang ito ay pag-uusapan po natin yung tinatawag na a perfect father. Meron bang perfectong ama? Sa Davao, sa amin po, meron pong perfecto, no? Pangalan, pero ewan ko lang kung perfecto. Pero sinabi dito sa verse 7, no, ang isang amang namumuhay sa katuwiran, mapalad ang anak. So ang tunay po na sukatan ng pagiging perfecto ay pamumuhay po ng katuwiran. Because the righteous man walks in his integrity. So his children are blessed after him. So ano pong ibig iparating nito? Pinaabot lang po sa atin ng isa sa may dunong na hari sa Israel na ang isang ama ay kailangan maging isang pagpapala sa kanyang mga anak. Siya ay maging daluyan, no? Maging channel ng blessing sa kanyang mga anak. Siya dapat ay isang ama na ang pag-iisip ay para lang sa katuwiran at hindi sa kasamaan, no? Ang iniisip niya ay marangal. Kung siya na may nagtatrabaho ay hindi tamad, bagkus nagsusumikap upang maipalago ang kanyang tahanan. Sinabi din doon mga kapatid sa verse 6, no, sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat. So ibig sabihin pala, ang isang tunay na ama ay katapatan din, no? Hindi mo pwede sabihin na faithful father siya kung hindi siya faithful husband sa kanyang asawa. Because the best way, no, to show our love to our children is loving their mother. So my challenge is for the father, no, to all men in the room, to all the men who are listening today. Ang mensahe pong ito sa umagang ito ay para sa inyo. Ano pong nais kong iparating? Ang nais ko pong iparating ay simple lang po. Kailangan po natin na mamuhay ng may katapatan bilang mga ama. Kailangan po tayong maging example sa ating mga anak, sa gawain, sa kilos, sa pananalita at sa ating pamumuhay. Kaya po sa mga ama, nais ko po iparating sa inyo, we have to be a perfect father. Maaari sabihin natin, mahirap naman maging perfect pastor. Yes, mahirap nga. But all we can do is strive towards perfection. Maaari hindi tayo perfect bukas, but if we are making one step at a time towards that perfection, that's what God needs in our lives. Yun lang ang kailangan, a desire to become a perfect father. In the darkness he replied, Silas, I am here. Oh, my brother Silas, Paul uttered with a groan, today I thought for sure we were going home. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod. Ang awitin po ninyong narinig is I Will Praise the Lord ni Ray Boltz. Patuloy tayo sa ating biblical truth na gusto ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito. Ito po ang ilang biblical truth. Una po, when we become a good father to our children, we are giving them a glimpse of our Heavenly Father.
Maring ang mga anak natin ay hindi ganun talaga kalakas ang pananampalataya sa Panginoon kasi nakadepende rin po yan kung paano natin sila pinapalaki. But when we become a good father to our children, binibigyan natin sila ng pagkakataon na makasilip man lang kung ano talaga ang tunay na katangian ng ating Ama. Kaya minsan may mga bata na pag lumaki, nawawala ng pagtitiwala sa Diyos. Minsan inisip nila ang Diyos sinungaling. Bakit? Kasi yun ang nakikita nila sa kanilang ama dito sa lupa. Becoming a father doesn't happen when you have a child. It happens when you start to spend time with them. Ang tunay po na sukatan ng pagiging ama ay hindi pagkakaroon ng anak, kung hindi ang pagkakaroon ng panahon upang sila ay makasama. Ang ibig pong iparating ay ganito. Ang pagiging ama po ay hindi po sapat na at sila ay niluwal o inilabas sa mundong ibabaw. Hindi lang po sapat na tayo'y nagtrabaho para sila ay kumain. Bagkus, ang pagiging ama po ay kailangang trabahuin. Sa anong paraan? Pagbigay ng panahon sa ating mga anak. The best gift the father can give to their children is loving their mother. Ang pagmamahal po sa kanilang ina ang pinaka-the best po na ating magagawa. Naalala ko po ang aking ama. Siya po ay isang napakagaling na ama. He spent time with us, Meron talaga kami tinatawag na family meeting at nakikita namin kung paano iniibig ng aming ama ang aming mahal na ina. When a dad who loves the Lord corrects, comforts, instructs, and provides for the needs of his children, he models for them our perfect Father in heaven. So ano pala ang gawain ng isang ama? He will correct, he will comfort, he will instruct, and he will provide. Another point po, Father's greatest treasure that he may possess is not money in the bank, but integrity in the heart. So ang pinakamagandang pwede na may regalo natin sa ating mga anak, hindi lang yung resources natin, hindi lang pera, bagkus yung integrity. Aanhin nila yung pera kung halimbawa yung pera naman yun ay nakuha mula sa korupsyon. Kung ang perang yun ay galing naman sa pagnanakaw, what do you think ang naibigay mo sa kanila? It's not inheritance. But when you give your integrity, pagiging mabuting ama, that is the best inheritance you can give. It is an inheritance that cannot be stolen. Integrity is the best inheritance that you can give. Last point po, bago ako magtapos. A life lived for Christ is the best inheritance we can live for our children. Ang buhay na kasama ang Diyos, ang pamumuhay bilang Kristiyano, ang pinakamaganda po na regalo na pwede natin ipamana sa ating mga anak. God bless po sa umagang ito.